sa baybaying baryo ng San Isidro, kung saan ang dagat ay tila laging may kinukubling lihim at ang hangin ay may dalang amoy ng niyog at asin. Namuhay ang isang batang nagngangalang Mateo. 12 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang kanyang mga palad ay magaspang na parang balat ng punong niyog, at ang kanyang balikat ay may bigat na hindi karaniwan sa isang musmos. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, nagigising si Mateo sa tunog ng mga bangkang dumadaong sa pantalan. Ang kanyang ama, si Mang Isko, ay isang mangingisda noon, ngunit matapos dapuan ng matinding karamdaman ang kanyang mga baga, napilitan itong tumigil sa paglalayag. Ang kanyang ina namang si Aling Rosa ay gumagawa ng bunot at nagtitinda ng kaunting kakanin sa palengke. Sa murang edad, si Mateo ang naging pangunahing katulong ng pamilya. Sa pantalan ng baryo, ang mga sako ng kopra ay dumarating mula sa iba't ibang bayan. Mabigat ang bawat isa, tila may dalang buong kasaysayan ng lupang pinanggalingan. Ang trabaho ni Mateo ay buhatin ang mga sako mula sa bangka patungo sa bodega ng negosyanteng si Don Arturo Vergara, ang pinakamayamang tao sa kanilang lugar. Si Don Arturo ay kilala sa kanyang mahigpit na pagtingin sa mga manggagawa. Hindi siya marunong ngumiti nang walang kapalit. Ngunit sa kabila nito, hindi kailanman nagreklamo si Mateo. Sa tuwing binubuhat niya ang sako at isinasampa ito sa kanyang balikat, iniisip niya ang kanyang ama at ina. Iniisip niya ang hapunan na maaaring may isda at hindi lamang tuyo. Iniisip niya ang mga pangarap na minsan niyang naisip bago pa siya matutong magbanat ng buto. May mga pagkakataong tumitigil siya sandali upang pagmasdan ang malawak na dagat. Sa mga sandaling iyon, tila may kumakausap sa kanya ang alon, isang bulong na hindi niya lubos maunawaan. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay kulay kahel at lila, natapos ni Mateo ang kanyang huling buhat para sa araw na iyon. Basang-basa ang kanyang kamiseta sa pawis at ang kanyang likod ay tila binubugbog ng kirot. Habang siya ay naglalakad pa uwi, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng punong talisay malapit sa daan. Ang matanda ay kakaiba ang anyo, mahaba ang balbas, maputi ang buhok, at ang mga mata ay tila nagliliwanag sa dapit hapon. May hawak itong tungkod na gawa sa madilim na kahoy at may nakaukit na mga simbolo. Mateo, wika ng matanda. Napahinto ang bata. Hindi niya matandaan kung kailan niya nakilala ang matandang ito. "Po, kilala ninyo po ako?" Ngumiti ang matanda. "Kilala kita mula pa nung isinilang ka sa mundong ito." Nakaramdam ng kakaibang kilabot si Mateo, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, lumapit siya ng bahagya. "Ano po ang kailangan ninyo?" May inilabas ang matanda mula sa kanyang bayong. Isang maliit na supot na tila yari sa balat ng hayop. Inabot niya iyon kay Mateo. "Ito ay hindi karaniwang bagay," sabi ng matanda. Mutya ng ngipin ng kalabaw, isang anting-anting na nagmula sa sinaunang panahon. Napakunot ang noo ni Mateo. "Ngipin po ng kalabaw." "Hindi pangkaraniwang kalabaw," paliwanag ng matanda. "Isang kalabaw na minsang naging tagapagbantay ng mga lihim ng lupa. Ang ngipin nito ay nagtataglay
ng lakas, ng kalikasan. Lakas na maaaring magbigay o magbawi. Tahimik na tinitigan ni Mateo ang supot. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o matatakot. Ngunit may kung anong hatak sa kanyang dibdib. Parang sinasabi ng kanyang puso na tanggapin ito. "Bakit po sa akin?" tanong niya. "Sapagkat ikaw ang napili," sagot ng matanda. "Hindi dahil ikaw ay pinakamalakas, kundi dahil ikaw ay may dalisay na puso. Ang mutyang ito ay magbibigay sa iyo ng lakas na higit sa iyong inaakala. Ngunit tandaan mo, ang bawat kapangyarihan ay may kapalit." Hindi na nakapagsalita si Mateo. Tinanggap niya ang supot at marahang ibinukas. Sa loob ay isang maliit na ngipin, maputi, ngunit may bahid ng ginto sa dulo. Sa sandaling hinawakan niya ito, nakaramdam siya ng init na dumaloy mula sa kanyang palad patungo sa kanyang braso hanggang sa umabot sa kanyang dibdib. Biglang umihip ang malakas na hangin. Kumaluskos ang mga dahon ng talisay. Nang ibaling ni Mateo ang kanyang paningin sa matanda, wala na ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa paligid, ngunit tanging ang dapit hapon at ang tahimik na daan ang kanyang nakita. Mabigat ang kanyang hakbang pauwi, ngunit kakaiba ang kanyang pakiramdam. Tila may bagong lakas sa kanyang katawan. Nang makarating siya sa kanilang bahay, nadatnan niyang inuubo ang kanyang ama at abala ang kanyang ina sa paghahalo ng galapong. "Anak, kumain ka na," wika ni Aling Rosa. Umupo si Mateo sa kanilang munting hapag. Habang kumakain, pakiramdam niya ay may pulso ang mutya sa loob ng kanyang bulsa. Marahan, ngunit malinaw. Kinagabihan, habang natutulog ang kanyang mga magulang, inilabas ni Mateo ang mutya at tinitigan ito sa liwanag ng buwan na sumisilip sa kanilang bintana. May kakaibang kinang ang nangipin, parang may sariling liwanag. Kung totoo man ang sinabi ng matanda, bulong niya sa sarili, "Gagamitin ko ito para sa pamilya ko." Sa sandaling iyon, may narinig siyang tila yabag ng mabigat na hayop sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang anino ng isang malaking kalabaw na nakatayo sa gitna ng kanilang bakuran. Ang mga mata nito ay tila kumikislap na parang apoy. Napahawak si Mateo sa mutya at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang ang kanyang kapalaran ay nagsisimula ng magbago. Nanatiling nakatayo si Mateo sa tabi ng bintana, hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Ang anino ng kalabaw sa kanilang bakuran ay hindi karaniwan. Hindi ito kumikilos tulad ng isang tunay na hayop. Wala itong huni, walang pag-uga ng buntot, ni tunog ng pagmuya. Nakapako lamang ito sa gitna ng lupa, tila nagbabantay. Mas lalong tumibok ang dibdib ni Mateo nang maramdaman niyang umiinit ang mutya sa kanyang palad. Ang maliit na ngipin ng kalabaw ay tila may sariling tibok. Sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Maingat ang bawat hakbang upang hindi magising ang kanyang mga magulang. Paglabas niya sa bakuran, agad niyang naramdaman ang lamig ng hangin at ang kakaibang katahimikan ng gabi. Wala ang karaniwang huni ng kuliglig. Wala ang tunog ng alon sa malayo. "Hindi ka dapat matakot," wika ng isang malalim, at tila nagmumula sa ilalim ng lupa na tinig. Napahinto si Mateo. Walang ibang tao sa paligid, ngunit malinaw niyang narinig ang mga salita. "Sino ka?" mahinang tanong niya. Ang anino ng kalabaw ay unti-unting nagkaroon ng hugis. Sa liwanag ng buwan,
lumitaw ang isang napakalaking kalabaw. Mas malaki kaysa sa anumang nakita ni Mateo noon. Ang balat nito'y kulay abo na may bahid ng ginto. At ang mga mata nito'y may liwanag na tila naglalaman ng karunungan at kapangyarihan. Ako ang bantay ng mutya, sagot ng nilalang. At ikaw ang bagong tagapag-ingat. Napaurong si Mateo, ngunit hindi siya tumakbo. Bakit ako? Sapagkat ang mutya ay hindi tumutugon sa lakas ng katawan kundi sa lakas ng kalooban. Tugon ng kalabaw. Ikaw ay may dalisay na hangarin, ngunit tandaan mo, ang kapangyarihang hawak mo ay hindi laruan. Tumingin si Mateo sa mutya. Ano po ba talaga ang kaya nitong gawin? Sa sandaling iyon, naramdaman niyang lumakas ang hangin. Ang mga puno ng niyog ay tila yumuyuko. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bahagyang umuga. Ang mutya ay nagbibigay ng lakas na higit sa karaniwan. Paliwanag ng kalabaw. Ngunit higit pa roon, binubuksan nito ang iyong ugnayan sa lupa. Mararamdaman mo ang sakit ng lupa, ang galit ng kalikasan, at ang mga lihim na itinatago ng ilalim. Hindi lubos maunawaan ni Mateo ang lahat ng narinig, ngunit naramdaman niyang totoo ang mga salita. May kapalit ba ito? Tanong niya. Naalala ang sinabi ng matandang lalaki. Lahat ng kapangyarihan ay may kapalit, sagot ng kalabaw. Kung gagamitin mo ito para sa pansariling kasakiman, unti-unting kukunin ng mutya ang iyong lakas hanggang sa ikaw ay mawalan ng sarili. Ngunit kung gagamitin mo ito upang magbigay at magtanggol, ikaw ay magiging kasangkapan ng balanse. Tahimik si Mateo. Sa kanyang murang isip, malinaw ang kanyang nais. Tulungan ang kanyang pamilya. Ngunit hindi niya alam kung hanggang saan siya dadalhin ng kapangyarihang ito. Subukan mo, utos ng kalabaw. Napatingin si Mateo sa isang malaking batong nasa gilid ng bakuran. Isang batong hindi man lamang niya maitulak noon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at mahigpit na hinawakan ng mutya. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay tila napuno ng enerhiya. Lumapit siya sa bato at itinulak ito. Sa kanyang pagtataka, gumalaw ang bato, marahan sa una, ngunit tuluyang umusog ng ilang talampakan. Napabitiw si Mateo at napaupo sa lupa, hingal na hingal. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa. Ang lakas ay nasa iyo na, sabi ng kalabaw. Ngunit ito ay simula pa lamang. Bakit po ninyo ako tinutulungan? Tanong ni Mateo. Hindi kita tinutulungan, tugon ng nilalang. Ginagampanan ko lamang ang tungkulin ko bilang bantay. Ikaw ang magpapasya kung ano ang kahihinatnan ng iyong kapangyarihan. Unti-unting naglaho ang anyo ng kalabaw na parang tinatangay ng hangin. Naiwan si Mateo sa gitna ng bakuran. Hawak ang mutya at puno ng katanungan ang isip. Kinabukasan, tila walang nangyari. Maagang nagising si Mateo at nagtungo sa pantalan. Ang mga sako ng kopra ay mas marami kaysa karaniwan. Naroon si Don Arturo, nakatayo, at pinagmamasdan ang mga manggagawa. Mateo! Sigaw ng matandang negosyante. Bilisan mo! Hindi kita binabayaran para magpahinga! Tahimik na tumango ang bata. Lumapit siya sa isang sako na halos doble ang bigat ng karaniwan. Karaniwan, kailangan niya ng tulong upang maitaas ito. Ngunit ngayon,
Naramdaman niya ang kumpiyansa. Mahigpit niyang hinawakan ang sako at sa isang iglap ay naiangat niya ito sa kanyang balikat. Hindi tulad ng dati na halos mabali ang kanyang likod. Ngayon ay tila mas magaang ang pakiramdam. Napatingin sa kanya ang ibang kargador. "Anong kinain mo, Mateo?" Biro ng isa. Ngunit hindi ngumiti si Don Arturo. Sa halip, napakunot ang noo nito habang pinagmamasdan ang bata. Sa buong maghapon, hindi napagod si Mateo tulad ng dati. May kakaibang tibay ang kanyang katawan. Ngunit sa bawat buhat niya ng sako, may bahagyang kirot siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Isang paalala na ang lakas na ito ay hindi karaniwan. Pagsapit ng hapon, tinawag siya ni Don Arturo. "May nagbago sa'yo," malamig na sabi ng negosyante. "At ayokong may lihim ang mga tauhan ko." Yumuko si Mateo. "Wala po akong lihim, Don Arturo." Matagal siyang tinitigan ng matanda. "Mag-ingat ka, bata." Ang labis na lakas ay kadalasang may kapalit. Nang makauwi si Mateo, nakita niyang mas matindi ang ubo ng kanyang ama. Nabalot siya ng pag-aalala. Sa gabing iyon, muli niyang inilabas ang mutya. Habang pinagmamasdan niya ito, naisip niyang kung kaya nitong magbigay ng lakas. Marahil kaya rin nitong magpagaling. Ngunit sa kanyang pag-iisip ng ganoon, biglang uminit ng husto ang mutya, parang nagbababala. At sa labas ng kanilang bahay, muling narinig ni Mateo ang mabigat na yabag sa lupa. Ang kanyang kapangyarihan ay nagsisimula pa lamang magpakilala. Magdamag na hindi nakatulog si Mateo. Ang bawat pag-ubo ng kanyang ama ay tila suntok sa kanyang dibdib. Sa tuwing maririnig niya ang hingal ni Mang Isko, mas lalong humihigpit ang hawak niya sa mutya ng ngipin ng kalabaw. Pagsikat ng araw, namutla si Mang Isko. Hirap itong huminga at tila pinipilit ang sarili na bumangon. "Anak," mahina nitong sabi, "huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko pa ito." Ngunit alam ni Mateo na hindi na iyon totoo. Pag-alis ni Aling Rosa upang magbenta sa palengke, lumapit si Mateo sa higaan ng ama. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang mutya. Tahimik niyang tinitigan ang maliit na ngipin. Ang dulo nitong may bahid ng ginto ay kumikislap sa liwanag ng umaga. "Kung may kapangyarihan ka," bulong niya, "tulungan mo ang ama ko." Maingat niyang inilapat ang mutya sa dibdib ni Mang Isko. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Mateo ng matinding init na tila dumadaloy mula sa ngipin patungo sa kanyang sariling kamay. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim at para bang may alon ng lakas na pumasok at lumabas sa kanyang katawan. Napasinghap si Mang Isko. Saglit na tumigil ang ubo nito. Ang mga mata nito ay nabuksan ng mas malinaw kaysa sa mga nagdaang araw. "Parang gumaan ang pakiramdam ko," mahina nitong sabi. Napangiti si Mateo, ngunit kasabay nito ay naramdaman niyang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napatakip siya sa mesa upang hindi bumagsak. Ang mutya sa kanyang palad ay malamig na muli. Tila may kinuha itong kapalit. Lumipas ang ilang oras at tila bahagyang lumakas si Mang Isko. Nakaupo na ito at nakakain ng kaunting lugaw. Ngunit sa pagdating ng hapon, bumalik ang ubo. Hindi kasing tindi ng dati, ngunit naroon pa rin. Naupo si Mateo sa labas ng kanilang bahay, puno ng pag-iisip. Hindi ka dapat magmadali. Napalingon siya.
Naroon muli ang dambuhalang kalabaw, nakatayo sa ilalim ng punong niyog. Hindi ito tulad ng unang gabi. Ngayon ay mas malinaw ang anyo nito, tila mas malapit sa lupa at sa mundo ng tao. Tinangka mong baguhin ang daloy ng buhay, sabi ng kalabaw. Gusto ko lang pong gumaling ang ama ko, sagot ni Mateo, puno ng damdamin. Ang mutya ay hindi panlunas sa lahat, paliwanag ng nilalang. Maaari nitong palakasin ang katawan, pansamantalang pag-aanin ang karamdaman, ngunit ang tunay na paggaling ay nakaugat sa higit pa sa lakas. Ang bawat paggamit mo ng mutya ay kumukuha mula sa iyong sariling lakas. Napayuko si Mateo. Handa akong magbigay kung iyon ang kapalit. Tandaan mo, wika ng kalabaw, ang kapangyarihang walang pag-iingat ay magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Hindi ka lamang anak ng iyong mga magulang. Ikaw ay magiging tagapangalaga ng balanse. Tahimik na nag-isip ang bata. Ang mga salitang iyon ay tila mas mabigat kaysa sa mga sakong binubuhat niya araw-araw. Kinabukasan sa pantalan, mas mabigat ang trabaho. May dumating na malaking kargamento ng kopra mula sa Karatig Bayan. Pinagmamasdan ni Don Arturo ang bawat galaw ng mga kargador. Napansin ni Mateo na may isang matandang manggagawa, si Mang Lando, ang halos hindi na makabuhat ng sako. Nanghihina ito at madalas mapahinto sa paghinga. Hindi nag-atubili si Mateo. Lumapit siya at inako ang buhat ng matanda. Mateo, sobra na, sabi ni Mang Lando. Baka ikaw ang mapahamak. Ngunit sa tulong ng mutya, nabuhat ni Mateo ang 2 sako sa magkasunod na pagkakataon. Ang mga mata ng ibang manggagawa ay puno ng pagtataka. Hindi nakaligtas iyon sa paningin ni Don Arturo. Lumapit ang negosyante, mabigat ang hakbang at malamig ang tingin. Ilang sako na ang nabuhat mo ngayon? Hindi ko na po mabilang, mahinahong sagot ni Mateo. Isang bata na tulad mo ay hindi dapat may ganitong lakas, wika ni Don Arturo. May tinatago ka. Umigting ang panga ni Mateo. Wala po akong tinatago. Matagal siyang tinitigan ng negosyante. Saka ito ngumiti ng bahagya. Isang ngasang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Mag-ingat ka, Mateo. Sa mundong ito ang kakaiba ay kadalasang kinatatakutan. Nang matapos ang araw, ramdam ni Mateo ang pagod na hindi lamang sa katawan kundi sa loob. Sa bawat paggamit niya ng mutya, may bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Parang may unti-unting kumakain sa kanyang lakas. Sa gabing iyon, mas malinaw ang pagdating ng kalabaw. Hindi na lamang ito anino, tila may anyong halos mahawakan. May nagmamasid sa iyo, sabi nito. Si Don Arturo? Tanong ni Mateo. Higit pa sa kanya, sagot ng kalabaw. May mga taong naghahanap ng kapangyarihang hindi nila nauunawaan. At ang mutya ay hindi nag-iisa sa mundong ito. Napatingin si Mateo sa mutya. May iba pa pong katulad nito? May mga sinaunang bagay na nakakalat sa lupaing ito, paliwanag ng nilalang. At may mga pusong hindi kasing linis ng sa iyo na nagnanais makuha ang mga iyon. Isang malamig na hangin ang dumaan. Sa malayo, may narinig si Mateo na tila mahinang pagaspas ng mga dahon, ngunit walang puno roon. Darating ang pagsubok, wika ng kalabaw. At sa pagsubok na yon, malalaman mo kung ang iyong lakas ay sapat. Naiwan si Mateo sa katahimikan ng gabi. Hawak ang mutya.
Napagtanto niyang ang kapangyarihang minsang inakala niyang sagot sa kanyang mga problema ay maaaring maging simula ng mas malalaking panganib. At sa dilim, may mga matang nagmamasid, hindi tao, hindi hayop, kundi mga aninong naghihintay ng tamang sandali. Lumipas ang ilang araw na tila payapa, ngunit dama ni Mateo ang unti-unting pagbigat ng hangin sa kanilang baryo. Hindi iyon ang karaniwang bigat ng trabaho o pagod sa maghapong pagbubuhat ng kopra. May kung anong nagmamasid, isang presensyang hindi niya makita ngunit malinaw niyang nararamdaman. Sa pantalan, mas naging mapagmatsyag si Don Arturo. Hindi na ito basta nakatayo lamang sa lilim habang minamasdan ang mga kargador. Ngayon palakad-lakad ito sa pagitan ng mga sako, wari may hinahanap. "Mateo," tawag nito isang umaga. "Lumapit ka." Bitbit ang isang sako sa balikat. Marahang ibinaba ni Mateo ang dala at humarap sa negosyante. "Napapansin ko ang kakaiba mong lakas," sabi ni Don Arturo. Tuwid ang tingin. "Hindi yan normal sa isang batang tulad mo." "Sanay lang po ako sa trabaho," maikling sagot ni Mateo. Ngumiti si Don Arturo, isang ngiting may halong pagdududa. "Sanay ang katawan sa paglipas ng panahon, ngunit ang iyo ay tila may ibang pinanggagalingan." Hindi na sumagot si Mateo. Alam niyang ang labis na salita ay maaaring magbunyag ng higit sa nararapat. Nang matapos ang trabaho sa araw na yon, hindi agad umuwi si Mateo. Napansin niyang may isang lalaking hindi taga-baryo ang palaging nakatayo sa gilid ng pantalan. Maitim ang kasuotan nito at ang mga mata ay tila laging sumusunod sa bawat galaw niya. Habang naglalakad siya pauwi, narinig niya ang mga yabag sa likuran. "Huwag kang matakot!" sabi ng isang malamig na tinig. Huminto si Mateo at marahang lumingon. Ang lalaking nakita niya sa pantalan ay naroon, nakatayo sa lilim ng punong mangga. "Sino po kayo?" tanong ni Mateo. "Isang taong marunong kumilala ng kapangyarihan," sagot ng lalaki. "At alam kong may hawak ka." Nanlaki ang mga mata ni Mateo, ngunit pinilit niyang maging kalmado. "Wala po akong alam sa sinasabi ninyo." Lumapit ang lalaki. Ngunit hindi ito tuluyang umabot sa kanya. Parang may pumipigil na hangin sa pagitan nila. "Ang mutya!" bulong nito. "Ang ngipin ng bantay ng lupa!" Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang bulsa. "Hindi mo nauunawaan ang taglay mo," pagpapatuloy ng lalaki. "Sa tamang kamay, maaari itong magbigay ng kayamanan, kapangyarihan at impluwensya." "Hindi ko po kailangan ang mga iyon," sagot ni Mateo. Bahagyang natawa ang lalaki. Lahat ay nangangailangan ng kapangyarihan. Ang tanong lamang ay kung sino ang may sapat na tapang na gamitin ito. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ay nagsimulang umikot sa kanilang paligid. Sa likod ni Mateo, naramdaman niya ang presensya ng dambuhalang kalabaw. "Umalis ka!" Umalingaw-ngaw ang tinig ng kalabaw. Hindi sa hangin, kundi sa mismong lupa. Napaurong ang lalaki, at saglit na nagdilim ang kanyang anyo, tila nagiging anino bago tuluyang naglaho. Naiwan si Mateo na hinihingal. Tila may mabigat na kamay na humawak sa kanyang balikat at saka binitawan. "Huwag mong hahayaang ang takot ang maghari sa iyo," sabi ng kalabaw. "Sino po siya?" tanong ni Mateo. "Isa sa mga naghahanap," sagot ng nilalang. "May mga taong matagal nang nag-aabang ng mga mutya. Hindi sila nasisiyahan sa simpleng buhay. Gusto nila ang kapangyarihang hindi nila pinaghirapan."
Paano po kung hindi ko kayanin? Tanong ni Mateo. Hindi ka pinili dahil sa lakas ng iyong katawan. Sagot ng kalabaw. Pinili ka dahil sa tibay ng iyong loob. Ngunit ang tibay ay susubukin. Kinagabihan, mas naging mabigat ang pakiramdam ng baryo. Ang mga aso ay tahol ng tahol at ang mga manok ay tila balisa. Sa kanilang munting bahay, napansin ni Aling Rosa ang pagkabalisa ng anak. May problema ka ba, Mateo? Tanong niya. Umiling ang bata. Wala po, Nay. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang hindi iyon totoo. Habang nakahiga, hawak ang mutya. Napagtanto niyang ang kapangyarihang minsang inakala niyang para lamang sa pagtulong sa pamilya ay may mas malawak na saklaw. May mga taong handang agawin ito. May mga aninong handang makipaglaban para rito. At sa kabilang panig ng baryo, sa malaking bahay ni Don Arturo, may isang lihim na pag-uusap na nagaganap. Sigurado ka bang ang bata ang may hawak? Tanong ni Don Arturo sa lalaking nakaitim. Ramdam ko ang enerhiya, sagot nito. At kung hindi siya susuko, mapipilitan tayong kunin niyon. Napatayo si Don Arturo at tumingin sa madilim na bintana. Kung ang mutyang iyon ay magbibigay sa akin ng higit pang kapangyarihan sa lupaing ito, hindi ako magdadalawang isip. Sa gitna ng gabi, habang ang buwan ay natatakpan ng ulap, nagsimulang umikot ang mga puwersang hindi nakikita. Ang isa'y naglalayong mag-ingat at ang isa namay naghahangad mag-angkin. At si Mateo, ang batang kargador ng kopra, ay unti-unting pumapasok sa isang mundong mas malawak at mas mapanganib kaysa sa kanyang kinagisnan. Nagising si Mateo kinaumagahan, na tila may nakapatong na bato sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng mga pangyayaring unti-unting bumabalot sa kanyang buhay. Ang baryo ng San Isidro ay tila tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi mapayapa, parang nag-aabang. Habang nag-aalmusal ng kanin at tuyo, napansin niyang hindi gaanong inuubo ang kanyang ama. May bahagyang sigla sa mga mata ni Mang Isko at iyon ang nagbigay kay Mateo ng lakas ng loob. Anak, sabi ng ama, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Hindi habang buhay ay kaya mong pasanin ang lahat. Ngumiti si Mateo, ngunit hindi sumagot. Sa kanyang isip, alam niyang may mas mabigat pa siyang pasan kaysa sa mga sako ng kopra. Pagdating niya sa pantalan, kakaiba ang tagpo. Mas maraming tauhan si Don Arturo at may ilang lalaking hindi niya kilala ang nakatayo sa gilid. Wari nagbabantay. Ang lalaking nakaitim na nakausap niya noong isang gabi ay wala sa paningin. Ngunit dama ni Mateo na hindi ito malayo. Mas bilisan ninyo, utos ni Don Arturo. May darating na malaking mamimili bukas. Kailangang maihanda ang lahat. Habang binubuhat ni Mateo ang isang sako, bigla niyang naramdaman ang kakaibang panginginig ng lupa. Hindi iyon lindol, kundi tila paghinga ng mismong daigdig. Saglit siyang napahinto. May nararamdaman ka? Bulong ng tinig ng kalabaw sa kanyang isipan. Pinilit ni Mateo na ipagpatuloy ang trabaho, ngunit ang panginginig ay lumakas. Ang ilang sako ay bumagsak at ang mga manggagawa ay napasigaw. Ano iyon? Tanong ng isa. Mula sa gilid ng pantalan, ang lupa ay tila nagkaroon ng bitak. Hindi malaki, ngunit sapat upang magbigay ng takot sa mga naroon. Ang tubig sa dagat ay bahagyang umatras, na para bang nag-aatubiling lumapit sa dalampasigan. Mateo,
Muling wika ng kalabaw. Ang lupa ay sumasagot sa kaguluhan. Naalala ni Mateo ang sinabi ng nilalang. Mararamdaman niya ang sakit ng lupa. At ngayon malinaw niyang nararamdaman iyon. Isang kirot na nagmumula sa ilalim. Tila may puwersang sinusubukang gumising. Sa di kalayuan, nakita niya ang lalaking nakaitim. Nakatayo ito sa isang mataas na bato. Nakapikit at tila may binubulong. Biglang lumakas ang pagyanig. Nataranta ang mga tao. Ang ilan ay tumakbo palayo sa pantalan. Ang iba na may napaluhod sa takot. Hindi na nag-isip si Mateo. Inilabas niya ang mutya at mahigpit itong hinawakan. Pumikit siya at inalala ang bawat salita ng kalabaw. Ang balanse, ang pag-iingat, ang dalisay na hangarin. Kung ako ang tagapag-ingat, bulong niya, ipahinto mo ito. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang tila may dumadaloy na enerhiya mula sa kanyang katawan pababa sa lupa. Hindi ito tulad ng pag-angat niya ng mabibigat na bagay. Ito ay mas malalim, parang pakikipag-usap sa mismong kalikasan. Unti-unting humina ang pagyanig. Ang bitak sa lupa ay hindi na lumawak. Ang tubig sa dagat ay bumalik sa dati nitong galaw. Napamulat si Mateo at napaluhod sa pagod. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim at ang mutya sa kanyang kamay ay tila nawalan ng kinang. Sa kabilang panig ng pantalan, napaatras ang lalaking nakaitim. Kita sa mukha nito ang pagkagulat. Lumapit si Don Arturo. Galit ang anyo. Ano ang ginawa mo? Sigaw nito kay Mateo. Wala po, hingal na sagot ng bata. Ngunit hindi iyon pinaniwalaan ng negosyante. Nakita nito ang mutya sa kamay ni Mateo bago pa ito maitago. May hawak kang ang lihim, malamig na wika ni Don Arturo. Bago pa ito makalapit, biglang umihip ang malakas na hangin at tumabon ang alikabok sa kanilang paligid. Sa gitna ng pag-ikot ng hangin, naramdaman ni Mateo ang presensya ng kalabaw. Malakas at nagbabantay. Hindi pa ito ang tamang oras. Umalingaw-ngaw ang tinig sa kanyang isipan. Nang tumigil ang hangin, nagkagulo ang mga tao sa pag-aakalang isang pambihirang lindol lamang ang kanilang naranasan. Ngunit si Don Arturo ay hindi naalis ang tingin kay Mateo. Kinagabihan, sa loob ng malaking bahay ng negosyante, nag-usap muli si Don Arturo at ang lalaking nakaitim. Hindi basta bata ang kalaban natin, sabi ng lalaki. Ang mutya ay ganap ng gising. Kung ganoon, sagot ni Don Arturo, kailangan nating kumilos bago siya tuluyang lumakas. Samantala, sa kanilang munting bahay, nakahiga si Mateo, nanginginig sa pagod. Pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang lakas na naiwan sa lupa ng pantalan. Lumapit ang kalabaw. Malinaw ang anyo sa kanyang panaginip. Natuto ka ngayon, sabi nito. Ang lakas ng mutya ay hindi lamang para sa katawan. Ito ay para sa balanse ng mundo sa paligid mo. Ngunit parang may nabawas sa akin, mahinang tugon ni Mateo. May kapalit ang bawat paggamit, sagot ng kalabaw. Ngunit habang dalisay ang iyong layunin, hindi ka tuluyang mawawala. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Mateo na ang kanyang laban ay hindi lamang para sa pamilya. Ito ay laban para sa lupaing kanyang tinatapakan at laban sa mga taong handang sirain ito para sa sariling kapakinabangan. At sa dilim ng gabi, habang ang baryo ay tila bumabalik sa katahimikan, may mas malaking unos na naghahanda, hindi mula sa dagat, kundi mula sa puso ng tao. Ang mga sumunod na araw ay tila bumalik sa dating ayos, ngunit alam ni Mateo na ang katahimikang iyon ay panandalian lamang.
sa pantalan. Mas naging maingat si Don Arturo. Hindi na ito basta nag-uutos. Ngayon ay nagmamasid na ito ng may malinaw na layunin. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nag-uwian na ang mga manggagawa, tinawag si Mateo ng katiwala ng bodega. "Pinapapunta ka ni Don Arturo sa loob," sabi nito. Bahagyang kumabog ang dibdib ni Mateo, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Tahimik siyang sumunod. Sa unang pagkakataon, papasok siya sa mismong loob ng malaking bodega kung saan itinatago ang mga sako ng kopra at iba pang kalakal. Sa loob ay malamlam ang ilaw. Amoy niyog at alikabok ang paligid. Ngunit sa dulo ng bodega, may bahagi na tila mas bago ang pagkakayari. Parang may lihim na silid na hindi alam ng karamihan. Naroon si Don Arturo kasama ang lalaking nakaitim. Isara ang pinto, utos ng negosyante. Sumunod ang katiwala at iniwan silang tatlo. "Mateo, panimula ni Don Arturo, marami ka nang ipinakita sa amin. Hindi ko alam kung sino ang nagturo sa iyo o kung saan mo nakuha ang iyong lakas. Ngunit malinaw na may hawak kang isang bagay na hindi pangkaraniwan." Tahimik si Mateo. Lumapit ang lalaking nakaitim at marahang nagsalita. "Ang mutya ng ngipin ng kalabaw ay hindi basta napupunta sa isang bata. Iyan ay bahagi ng sinaunang kapangyarihan ng lupa. At matagal na namin itong hinahanap. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo," sagot ni Mateo. Bagaman ramdam niya ang pag-init ng mutya sa kanyang bulsa. Ngumiti ang lalaki. "Ramdam ko ang enerhiya nito. Hindi mo ito maitatago." Biglang bumukas ang lihim na bahagi ng bodega. Sa ilalim ng sahig, may hagdang pababa sa isang silid na yari sa bato. Sa loob ay may mga lumang ukit sa dingding. Mga simbolong kahawig ng nasa tungkod ng matandang nagbigay sa kanya ng mutya. "Hindi lamang ikaw ang nakaalam ng mga sinaunang bagay," sabi ni Don Arturo. "Ang lupaing ito ay may mas malalim na kasaysayan kaysa sa iniisip ng mga taga rito." Dahan-dahang bumaba si Don Arturo sa hagdan at napilitan si Mateo na sumunod. Sa gitna ng silid ay may isang batong altar na tila matagal nang naroon bago pa maitayo ang bodega. "May isa pang mutya," bulong ng lalaking nakaitim. Isang mutya ng sungay ng usa na nagbibigay ng kakayahang mag-utos sa hangin. Ngunit hindi namin ito magising. Napatingin si Mateo sa altar. Ramdam niya ang mabigat na enerhiya sa paligid. Hindi tulad ng mutya niya na may init na tila buhay. Ito ay malamig at matalim. "Ang mutya mo ang susi," sabi ni Don Arturo. "Kung pagsasamahin natin ang dalawang kapangyarihan, wala nang makapipigil sa atin." "Hindi ko po ibibigay," mariing sagot ni Mateo. Nag-iba ang anyo ni Don Arturo. "Hindi ka namin hinihingan ng pahintulot." Sa isang iglap, sinubukan ng lalaking nakaitim na sunggaban ng bata. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang umihip ang malakas na hangin sa loob ng silid, kahit walang bintana o siwang. Lumabas si Mateo ang mutya at mahigpit itong hinawakan. Umalingaw-ngaw ang tinig ng kalabaw, hindi lamang sa kanyang isipan, kundi sa buong silid. Ang kapangyarihang ito ay hindi para sa kasakiman. Niyanig ng malakas na pag-uga ang ilalim ng bodega. Ang altar ay nagkaroon ng bitak at ang mga simbolo sa dingding ay tila nagliwanag sandali bago unti-unting maglaho. Napaatras si Don Arturo at ang kanyang kasama.
Hindi ninyo mauunawaan ang balanse, dagdag ng tinig. Sa huling sandali, tila may puwersang tumulak kay Mateo paitaas. Bigla siyang napunta sa itaas ng bodega, nakahandusay, malapit sa mga sako ng kopra. Ang lihim na hagdan ay tila nawala. Ang sahig ay muli ng buo, parang walang nangyari. Nanginginig ang kanyang katawan at pakiramdam niya'y halos maubos ang kanyang lakas. Ngunit hawak pa rin niya ang mutya. Ilang sandali pa'y lumabas sina Don Arturo. Tila nabigla at hindi makapagsalita. Ang lalaking nakaitim ay may galos sa noo, wari tinamaan ng sariling puwersa. Hindi pa ito tapos, malamig na sabi ni Don Arturo bago tuluyang umalis. Mag-isa na lamang si Mateo sa bodega. Ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib at ang panghihina ng tuhod. Ngunit higit sa lahat, malinaw na sa kanya ngayon ang katotohanan. Hindi lamang siya pinagmamasdan, siya ay hinahabol. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, nadatnan niyang tahimik ang gabi. Ang kanyang ama ay mahimbing na natutulog at ang kanyang ina ay nakaupo sa tabi ng lampara. "Anak, bakit ka nanginginig?" tanong ni Aling Rosa. "Napagod lang po," sagot niya. Ngunit sa kanyang panaginip ng gabing iyon, hindi kapayapaan ang kanyang nakita. Sa gitna ng malawak na kapatagan, nakita niya ang dambuhalang kalabaw na nakatayo sa harap ng isang naglalagablab na apoy. Sa likod nito ay may mga aninong may hawak ding mga mutya. Iba't iba ang anyo, ngunit iisa ang layunin. Ang panahon ng mga tagapag-ingat ay muling nagbabalik, sabi ng kalabaw, at ang unang yugto ng digmaan ay nagsimula na. Nagising si Mateo na may malamig na pawis sa noo. Alam niyang ang laban ay hindi na lamang para sa kanyang pamilya o sa baryo. Ito ay laban para sa mga sinaunang kapangyarihang nais agawin ng mga pusong nababalot ng kasakiman. Hindi na muling nakatulog si Mateo matapos ang panaginip. Madilim pa ang paligid ngunit dama niya ang paggising ng umaga. Ang banayad na huni ng mga ibon at ang mahinang pag-ihip ng hangin mula sa dagat. Ang mutya ay nasa kanyang palad. Malamig, ngunit tila buhay. Lumabas siya ng bahay nang hindi ginising ang kanyang mga magulang. Sa likod bahay, sa ilalim ng punong niyog, tumayo siya at pumikit. "Sabihin mo sa akin ang totoo!" bulong niya. Unti-unting nagbago ang hangin. Ang mga dahon ay hindi gumalaw, ngunit tila may presensyang bumalot sa paligid. Sa kanyang harapan, unti-unting lumitaw ang dambuhalang kalabaw. Hindi na anino, kundi malinaw na anyo na tila yari sa liwanag at lupa. "Handa ka na bang malaman ang pinagmulan ng iyong tungkulin?" tanong ng nilalang. Tumango si Mateo. "Bago pa man maitayo ang baryong ito," panimula ng kalabaw, "ang lupaing iyong tinatapakan ay sagradong puok ng mga tagapag-ingat. May mga mutyang isinilang mula sa iba't ibang nilalang ng kalikasan, ngipin, sungay, bato at kahoy. Ang bawat isa ay kumakatawan sa isang puwersa, lupa, hangin, tubig at apoy. Gaya ng mutya ko," sabi ni Mateo. Ang mutya ng ngipin ng kalabaw, pagpapatuloy ng kalabaw, ay mula sa unang bantay ng kapatagan. Siya ang nagpanatili ng balanse sa pagitan ng tao at lupa. Ngunit nang manaig ang kasakiman, nagkawatak-watak ang mga mutya. Ang iba'y nawala, ang iba'y ninakaw, at ang iba'y natulog, naghihintay ng susunod na karapat-dapat.
Tahimik na nakinig si Mateo. Ramdam niyang ang mga salita ay hindi lamang kwento, kundi alaala ng mismong lupa. Ang nakita mo sa ilalim ng bodega, sabi ng kalabaw, ay isa sa mga natutulog na mutya. Ngunit ito'y napalibutan ng hangarin ng kasakiman. Kapag ginising sa maling paraan, sisirain nito ang balanse. Bakit po si Don Arturo? Tanong ni Mateo. Bakit niya ito alam? Ang kanyang angkan ay dating tagapag-ingat, sagot ng nilalang. Ngunit pinili nila ang kapangyarihan kaysa sa tungkulin. Sa paglipas ng panahon, nawala ang mutyang dapat sanay kanilang iningatan. Ngayon hinahangad nilang mabawi ang kapangyarihan, ngunit hindi ang pananagutan. Nabigla si Mateo. Ibig sabihin, ang laban ay mas matagal na kaysa sa kanyang pagkasilang. Ano po ang mangyayari kung pagsasamahin nila ang dalawang mutya? Tanong niya. Magigising ang puwersang hindi nila kayang kontrolin, sagot ng kalabaw. At ang unang masusunog ay ang lupaing ito. Sa sandaling iyon, may biglang kirot na dumaan sa dibdib ni Mateo. Hindi sakit ng katawan, kundi bigat ng responsibilidad. Hindi ko po alam kung sapat ako, mahina niyang sabi. Lumapit ang kalabaw at bahagyang yumuko ang ulo nito. Ang sapat ay hindi nasusukat sa edad o lakas. Nasusukat ito sa pagpili. Sa bawat sandali na pipiliin mong ipagtanggol ang tama, lumalakas ka. Unti-unting naglaho ang anyo ng kalabaw kasabay ng pagsikat ng araw. Sa pantalan ng araw na iyon, kakaunti ang mga manggagawa. Kumalat ang balita tungkol sa pagyanig at sa nangyari sa bodega. Ang ilan ay nagsimulang magtanong kung may sumpa ba ang lugar. Ngunit si Don Arturo ay nanatiling matatag kahit may bahid ng galit sa kanyang mga mata. Walang aalis sa trabaho, mariin nitong utos. Ang sinumang magpakalat ng tsismis ay hindi na makakabalik dito. Habang binubuhat ni Mateo ang isang sako, napansin niyang mas mabigat ito kaysa dati. Hindi dahil sa timbang, kundi dahil sa tensyon sa paligid. Lumapit si Mang Lando at marahang nagsalita. Mag-ingat ka, iho. May mga lalaking nagtatanong tungkol sa iyo kagabi. Tumango si Mateo. Hindi na siya nagulat. Sa kalagitnaan ng trabaho, dumating ang isang karwaheng hindi pamilyar sa baryo. Mula rito'y bumaba ang dalawang lalaking may dalang kahong-kahoy na may mga ukit na kahawig nang nakita ni Mateo sa ilalim ng bodega. Napatingin si Don Arturo sa kanila at bahagyang tumango. Dumating na ang kailangan natin, bulong ng negosyante sa lalaking nakaitim. Naramdaman ni Mateo ang biglang pag-init ng mutya sa kanyang bulsa. Alam niyang hindi na ito simpleng pagbabantay. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kanilang bahay, muling nagpakita ang kalabaw sa kanyang panaginip. Ngunit ngayon ay hindi sila nag-iisa. Sa likuran ng dambuhalang nilalang ay may tatlong anyong malabo, tila hugis ng tao, ngunit may dalang kakaibang liwanag sa kanilang mga kamay. Hindi ka nag-iisa, Mateo, sabi ng kalabaw. May iba pang tagapag-ingat na unti-unting nagigising. Nasaan po sila? Tanong niya. Sa iba't ibang panig ng lupaing ito, sagot ng nilalang. At kapag dumating ang sandali, magtatagpo ang inyong mga landas. Nagising si Mateo na may kakaibang pag-asa sa dibdib. Maaaring siya ay isang batang kargador ng kopra. Ngunit ngayon malinaw na sa kanya, siya ay bahagi ng isang mas matandang kwento, isang alamat na muling nabubuhay. At sa pagdating ng susunod na araw, magsisimula ang mas malinaw na paghaharap. Dumating ang umaga na tila mas mabigat kaysa sa mga nagdaang araw. Ang kalangitan ay natatakpan ng makakapal na ulap kahit walang bagyo.
Ang hangin mula sa dagat ay may dalang kakaibang init at ang mga ibon ay tila nag-aatubiling lumipad. Sa pantalan, kapansin-pansin ang malaking kahong dinala ng mga estranghero noong nakaraang araw. Nasa gitna ito ng bodega, napapalibutan ng mga tauhan ni Don Arturo. Ang kahoy nito'y maitim at may mga ukit na kahawig ng mga simbolong nakita ni Mateo sa ilalim ng sahig. Habang binubuhat ni Mateo ang mga sako ng kopra, hindi maalis ang kanyang tingin sa kahon. Sa bawat hakbang niya, umiinit ang mutya sa kanyang bulsa. Hindi tulad ng dati na banayad lamang, kundi tila nagbababala. Lumapit si Mang Lando sa kanya. "May masama akong pakiramdam, iho. Parang hindi na ito basta trabaho." Hindi sumagot si Mateo. Alam niyang tama ang matanda. Bandang tanghali, ipinatawag ni Don Arturo ang lahat ng manggagawa upang pansamantalang lumabas ng bodega. Naiwan sa loob ang negosyante, ang lalaking nakaitim at ang dalawang estranghero. Ngunit hindi umalis si Mateo ng tuluyan. Sa likod ng nakasalansang mga sako, nagmasid siya. Unti-unting binuksan ang kahon. Mula rito'y lumabas ang isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Maingat itong inalis ng lalaking nakaitim at sa ilalim ay lumitaw ang isang piraso ng sungay, kulay abo na may bahid ng pilak sa dulo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang biglang pag-uga ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. "Simulan na," utos ni Don Arturo. Ipinatong nila ang sungay sa ibabaw ng batong altar na muling lumitaw mula sa sahig ng bodega. Tila kusa itong bumukas, gaya ng dati. Ang mga simbolo sa dingding ay nagliwanag at ang hangin sa loob ng silid ay umikot na parang may sariling buhay. Naramdaman ni Mateo ang kirot sa kanyang dibdib. Ang mutya ay halos magliyab sa init. "Huwag!" bulong ng tinig ng kalabaw sa kanyang isipan. Hindi pa buo ang kanilang kaalaman, ngunit huli na. Sa sandaling magtagpo ang sungay at ang enerhiyang bumabalot sa silid, isang malakas na pagsabog ng hangin ang sumiklab. Nabuwal ang mga sako. Nabiyak ang ilang tabla ng sahig. Ang apoy mula sa mga lampara ay biglang sumiklab at gumapang sa kahoy. Nagkagulo ang mga tao sa labas nang makita ang usok na lumalabas sa bodega. "Sunog!" sigaw ng isa. Sa loob, napaatras si Don Arturo, ngunit hindi niya binitawan ang sungay. Ang lalaking nakaitim ay tila pinipilit kontrolin ang umiikot na hangin. Hindi na nakatiis si Mateo. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at inilabas ang mutya. Sa sandaling makita siya ni Don Arturo, nagningning ang mga mata nito. Ikaw ang kulang! Hindi ninyo nauunawaan ang ginagawa ninyo!" sigaw ni Mateo. Ngunit ang hangin ay naging mas marahas. Ang apoy ay gumapang sa mga kahoy na poste ng bodega. Pumikit si Mateo at hinawakan ng mahigpit ang mutya. Inalala niya ang sinabi ng kalabaw. Ang balanse, hindi ang pagwasak. Hindi ito para sa kapangyarihan. Bulong niya. Ito ay para sa pagprotekta. Sa isang iglap, naramdaman niyang ang init ng mutya ay hindi na masakit. Sa halip, ito ay naging matatag at maliwanag. Mula sa kanyang kinatatayuan, tila may alon ng enerhiyang dumaloy palabas. Hindi sumisira, kundi pumipigil. Ang apoy ay unti-unting humina. Ang hangin ay tumigil sa pag-ikot.
Ang sungay sa altar ay nagkaroon ng bitak. Isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa buong bodega bago tuluyang tumahimik ang lahat. Bumagsak si Mateo sa sahig, hingal, at halos mawalan ng malay. Nang magising siya, makalipas ang ilang sandali, wala na ang altar. Wala na ang sungay. Ang sahig ay muli ng buo, ngunit ang kalahati ng bodega ay nasunog. Ang mga tao sa labas ay nagtataka kung paano biglang namatay ang apoy. Sa gitna ng abo at usok, nakatayo si Don Arturo, hindi sugatan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkabigo. "Sinira mo ang pagkakataon," malamig nitong sabi. "Hindi ko po sinira," sagot ni Mateo, habang pilit na tumatayo. "Pinrotektahan ko lang ang dapat protektahan." Saglit na nagkatitigan ang dalawa. Ang isang batang may mutya at ang isang lalaking piniling maglingkod sa kasakiman. Ngunit bago pa muling magsalita si Don Arturo, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan kahit walang ulan. At sa likod ni Mateo, sa gitna ng manipis na usok, bahagyang lumitaw ang anyo ng dambuhalang kalabaw. Nakatingin hindi lamang sa negosyante, kundi sa mas malayong panganib na paparating. Tagabing iyon, malinaw na sa baryo ang pagbabago. Ang kalahati ng bodega ay nasira. Ang mga tauhan ay natatakot. Ang balita ay kumalat sa mga karatig bayan. Ngunit higit sa lahat, malinaw na ngayon kay Don Arturo na hindi niya makukuha ang mutya sa simpleng paraan. At kay Mateo, malinaw din na ang kanyang kapangyarihan ay hindi na maaaring manatiling lihim, sapagkat ang apoy na minsang sumiklab sa ilalim ng katahimikan ay nagsimula ng magbigay liwanag sa isang mas malaking digmaan. Pagkaraan ng sunog sa bodega, nagbago ang ihip ng hangin sa San Isidro. Hindi na lamang bulong ang takot, isa na itong tahimik na presensyang nakikita sa mga mata ng mga tao. Ang ilan ay nagsimulang umiwas sa pantalan. Ang iba na may nagtanong kung may sumpa na ba ang lugar. Ngunit si Don Arturo ay hindi nagpatalo sa takot. Sa halip, mas naging tahimik ito, at ang katahimikang iyon ang higit na nakapag-alala kay Mateo. Sa kanilang bahay, tila pansamantalang bumuti ang kalagayan ni Mang Isko. Nakakalakad na ito sa bakuran at nakakahinga ng mas maayos kaysa dati. Ngunit alam ni Mateo na ang lakas na iyon ay hindi likas. Bahagi iyon ng kapangyarihang minsan niyang ginamit. "Anak," sabi ng kanyang ama isang hapon, "hindi mo kailangang akuin ang lahat. May mga laban na hindi para sa bata." Napangiti si Mateo, ngunit sa kanyang dibdib ay may kirot. Kung alam lamang ng kanyang ama ang totoo. Kinagabihan, muling nagpakita ang dambuhalang kalabaw sa kanyang panaginip. "May paparating," sabi ng nilalang. "Hindi na sila aatras." "Handa na po ako," sagot ni Mateo, bagaman ramdam niya ang kaba. Ang kahandaan ay hindi lamang sa lakas, wika ng kalabaw. Ito ay sa pagtanggap ng maaaring mawala. Nagising si Mateo na may mabigat na pakiramdam. Kinabukasan, hindi pumasok si Don Arturo sa pantalan. Sa halip, ang lalaking nakaitim ang nag-utos sa mga manggagawa. Habang nagbubuhat si Mateo ng sako, napansin niyang wala si Mang Lando sa karaniwang pwesto nito. "Nasaan po si Mang Lando?" tanong niya sa isa pang manggagawa. "Hindi raw umuwi kagabi," sagot nito. "Hinahanap siya ng pamilya niya." Nanlamig si Mateo. Bigla niyang naramdaman ang pag-init ng mutya, hindi tulad ng dati na babala, kundi tila may tinuturo, isang direksyon. Tahimik siyang umalis sa pantalan
at sinundan ang pakiramdam. Dinala siya nito sa likod ng bodega, sa isang bahagi ng lupaing bihirang puntahan ng tao. May bakas ng paghila sa lupa, at sa tabi ng mga palumpong, may natapong piraso ng telang pag-aari ni Mang Lando. Humigpit ang hawak ni Mateo sa mutya. Sa sandaling iyon, narinig niya ang pamilyar na tinig ng lalaking nakaitim. "Hinahanap mo ba ang matanda?" Mula sa likod ng punong mangga, lumitaw ang lalaki, kasama ang dalawa pang estranghero. "Ano ang ginawa ninyo sa kanya?" Mariing tanong ni Mateo. "Wala pa," sagot ng lalaki. "Ngunit maaari pa naming baguhin ang isip namin." Lumapit ito ng kaunti. "Ibigay mo ang mutya at ibabalik namin siya ng walang sugat." Nanikip ang dibdib ni Mateo. Ito ang babalang sinabi ng kalabaw, ang maaaring mawala. "Hindi ninyo siya dapat idamay," sabi niya. "Lahat ng bagay ay may halaga," tugon ng lalaki. "Ang iyo ay mas mataas." Sa sandaling iyon, lumitaw sa isip ni Mateo ang larawan ng kanyang ama, ng kanyang ina, at ng mga taong umaasa sa kanya. Ngunit lumitaw rin ang larawan ng lupang umuga at ng apoy na halos sumira sa bodega. Kung ibibigay niya ang mutya, maaaring mailigtas si Mang Lando. Ngunit ano ang susunod? Sino ang kukunin nila pagkatapos? Pumikit si Mateo at hinawakan ang mutya. "Huwag mong hayaang ang takot ang magpasya." Umalingaw-ngaw ang tinig ng kalabaw sa kanyang isipan. Pagmulat niya, matatag ang kanyang mga mata. "Hindi ko ibibigay," malinaw niyang sabi. Nagbago ang anyo ng lalaking nakaitim. "Kung ganoon, magsisimula na tayo." Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang lupa sa ilalim nila ay bahagyang umuga. Ngunit hindi tulad ng dati. Hindi si Mateo ang unang kumilos. Mula sa likod ng mga puno, may isa pang tinig na sumigaw, "Tama na!" Isang dalagitang halos kasing edad ni Mateo ang lumabas. May hawak itong maliit na batong kulay asul na may kumikislap na liwanag. Sa sandaling itinaas niya ito, humina ang hangin at tila may dumaloy na malamig na alon sa paligid. Napaatras ang lalaking nakaitim. "Hindi siya nag-iisa," sabi ng dalagita. Napatingin si Mateo sa kanya. Naguguluhan ngunit may kakaibang pakiramdam ng pagkilala. "Isa ka ring?" tanong niya. Tumango ang dalagita. "Tagapag-ingat." Sa malayo, may narinig silang mahinang sigaw, tila mula sa isang nakagapos. "Si Mang Lando," bulong ni Mateo. Ngunit bago pa sila makakilos, naglaho ang lalaking nakaitim at ang mga kasama nito na parang tinangay ng hangin. Naiwan sina Mateo at ang dalagita sa gitna ng tahimik na lupa. "Ako si Amara," sabi nito. At nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Sa unang pagkakataon, hindi na nag-iisa si Mateo. Ngunit ang pagkawala ni Mang Lando ay malinaw na mensahe na ang digmaan ay hindi na mananatiling lihim at ang mga taong mahalaga sa kanya ay maaaring maging bahagi nito. Ang hangin sa likod ng bodega ay unti-unting kumalma. Ngunit ang tensyon sa pagitan ni Mateo at Amara ay nanatiling buhay, hindi bilang takot, kundi bilang pagkilala sa isang bagong yugto ng kanilang kapalaran. "Nasaan si Mang Lando?" agad na tanong ni Mateo. Ipinihit ni Amara ang hawak niyang batong kulay asul. Ang liwanag nito'y hindi masakit sa mata, kundi malinaw at malamig, tila tubig na sumasalamin sa araw. "Hindi sila tuluyang nakalayo," sabi niya. "Ramdam ko ang galaw ng hangin. May iniwan silang bakas." Napatingin si Mateo sa mutya
ng ngipin ng kalabaw sa kanyang palad. Ngayon ay hindi na ito basta umiinit. Sa halip, tila tumutugon ito sa liwanag ng bato ni Amara. "Anong mutya ang hawak mo?" tanong niya. "Mutya ng batong ilog," sagot ni Amara. "Galing sa kailaliman ng isang ilog na matagal nang natuyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng kakayahang maramdaman ang galaw ng hangin at tubig." Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Pareho nilang alam na ang kanilang pagkikita ay hindi aksidente. "May iba pa bang tulad natin?" tanong ni Mateo. "Mayroon," sagot ni Amara. "Ngunit hindi lahat ay nagigising ng sabay-sabay. Ang ilan ay hindi pa alam ang hawak nila at ang iba'y maaaring napunta sa maling landas." Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa paligid. "Hindi natin maaaring hintayin sila," mariing sabi ni Mateo. "Kailangan nating hanapin si Mang Lando." Tumango si Amara at ipinikit ang mga mata. Itinaas niya ang mutya at hinayaang magningning ito. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang mga dahon sa isang direksyon, papunta sa dating bahagi ng gubat na bihirang pasukin ng mga tao. "Doon," sabi niya. Ang daan papunta sa gubat ay makipot at puno ng tuyong dahon. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Mateo ang pagbabago sa lupa. Tila may mabigat na yabag na dumaan kamakailan. Sa isang bahagi ng masukal na damuhan, natagpuan nila ang bakas ng pagtapak at ang piraso ng lubid. "Malapit na tayo!" bulong ni Amara. Ngunit bago pa sila makalapit sa isang maliit na kubong yari sa kawayan, biglang umihip ang malakas na hangin at humarang sa kanilang daan ang lalaking nakaitim. "Hanga ako," sabi nito. "Dalawa na kayo ngayon. Nasaan si Mang Lando?" sigaw ni Mateo. "Buhay pa," sagot ng lalaki. "Ngunit hindi habang buhay kung magmamatigas ka." Lumabas mula sa likod ng kubo ang dalawang tauhan. Hawak ang matandang nakagapos, ngunit may malay. Nanikip ang dibdib ni Mateo, ngunit hindi siya umatras. "Hindi mo mauunawaan ang puwersang pinapakialaman mo," sabi ng lalaki. "Ang mga mutya ay hindi para sa balanse. Ito'y para sa kapangyarihan." "Kung ganoon ang paniniwala mo," sagot ni Amara, "hindi ka kailanman magiging karapat-dapat." Biglang umikot ang hangin sa paligid nila. Itinaas ng lalaking nakaitim ang kanyang kamay at tila may maitim na alon ng enerhiya ang sumugod sa lupa. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa mutya. Sa sandaling iyon, hindi siya nag-isip bilang batang kargador. Hindi siya kumilos dahil sa galit o takot. Kumilos siya dahil alam niyang may mali. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaang dumaloy ang lakas ng mutya. Hindi palabas upang manakit, kundi pababa sa lupa. Sumagot ang lupa. Mula sa ilalim ng kanilang mga paa, may marahang paguga na pumigil sa paglusob ng maitim na alon. Ang hangin ni Amara ay umikot at tinangay ang lakas ng kalaban palayo. Napaatras ang lalaking nakaitim, tila nabigla sa pagkakaisa ng kanilang kapangyarihan. "Hindi ito ang huli nating pagkikita," malamig nitong sabi, bago tuluyang naglaho kasama ang kanyang mga tauhan. Naiwan sina Mateo at Amara sa harap ng kubo. Agad nilang nilapitan si Mang Lando at tinanggal ang pagkakagapos nito. "Iho," mahina nitong sabi, "alam kong may kakaiba sa iyo." "Hindi na po mahalaga iyon," sagot ni Mateo. "Ang mahalaga, ligtas na kayo." Habang tinutulungan nila ang matanda pabalik sa baryo, dama ni Mateo ang kakaibang pagbabago sa kanyang dibdib.
Hindi na ito tulad ng dati na puno ng pagod at pagdududa. Mayroon na siyang kasama. Sa pagdating nila sa gilid ng baryo, napansin nila ang mga tao na naguumpukan. May balitang kumakalat tungkol sa sunog at sa pagkawala ng ilang kalakal sa bodega. Sa malayo, nakatayo si Don Arturo. Pinagmamasdan ang kanilang pagbabalik. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit ngayon, hindi na nag-iisa si Mateo. Sa kanyang tabi ay si Amara at sa kanyang dibdib ay ang mutya na mas malinaw na ang layunin. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, nagsisimula ng mabuo ang hanay ng mga tagapag-ingat. At sa ilalim ng parehong kalangitan, may iba pang mutya ang unti-unting nagigising. Lumipas ang ilang araw matapos mailigtas si Mang Lando. Ngunit hindi na muling bumalik sa dating katahimikan ang San Isidro. Ang balita tungkol sa sunog sa bodega at sa pagkawala ng ilang kalakal ay umabot sa mga karatig bayan. May mga nagsabing ito'y masamang palatandaan. May ilan namang nagbulong na may nagbabantay sa lupaing iyon. Isang puwersang hindi nakikita, ngunit makapangyarihan. Sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik si Mateo. Sa umaga, isa pa rin siyang batang kargador ng kopra. Binubuhat pa rin niya ang mga sako sa pantalan. Tinutulungan pa rin niya ang kanyang ina sa bahay. At tuwing gabi, binabantayan pa rin niya ang mahinang paghinga ng kanyang ama. Ngunit sa ilalim ng payak na buhay na iyon, malinaw na nagbago na ang kanyang mundo. Isang dapit hapon, nagkita sina Mateo at Amara sa gilid ng ilog na malapit sa baryo. Ang tubig ay banayad ang agos. Tila walang alam sa mga nagdaang kaguluhan. Hindi na muling nagpakita ang lalaking nakaitim, sabi ni Amara. Hindi ibig sabihin noon ay sumuko na siya, tugon ni Mateo. Tahimik silang nagmasid sa papalubog na araw. Sa kanilang pagitan, hindi na kailangan ng maraming salita. Pareho nilang alam na ang kanilang tungkulin ay hindi matatapos sa iisang laban. May nararamdaman akong iba pa, mahinang sabi ni Amara. May isa pang mutya na nagigising sa hilagang bahagi ng lalawigan. Napatingin si Mateo sa mutya sa kanyang palad. Hindi na ito basta mainit o malamig. Ito'y tila bahagi na ng kanyang sarili. Hindi bilang sandata, kundi bilang pananagutan. Kung ganoon, sabi niya, hindi tayo dapat maghintay. Samantala, sa malaking bahay ni Don Arturo, nag-iisa ang negosyante sa kanyang silid. Ang kalahati ng kanyang bodega ay nananatiling wasak at ang mga kalakal ay hindi nagaanong dumarating. Sa kanyang harapan ay isang lumang aklat na minanapa mula sa kanyang mga ninuno. Nakabukas ito sa pahinang may mga simbolong kahawig ng nasa altar. Ang kapangyarihan ay hindi kusang sumusuko, bulong niya. Ngunit sa unang pagkakataon, may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Sa kanyang isipan ay bumalik ang alaala ng pagyanig ng lupa at ng paglitaw ng dambuhalang kalabaw sa gitna ng usok. Naramdaman niya noon ang isang katotohanang pilit niyang itinatanggi na may mga kapangyarihang hindi dapat angkinin, kundi igalang. Isinara niya ang aklat. Sa labas, narinig niya ang tawanan ng ilang bata sa kalsada. Kabilang doon si Mateo. Sa sandaling iyon, tila may bahagyang pag-unawa na sumagi sa kanyang puso, na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pag-angkin, kundi sa pagpili. Kinagabihan,
Sa ilalim ng maliwanag na buwan, muling nagpakita ang dambuhalang kalabaw kay Mateo. "Natapos na ba ang laban?" tanong ng bata. "Ang laban para sa baryong ito ay pansamantalang natigil," sagot ng nilalang. "Ngunit ang tungkulin ng tagapag-ingat ay walang wakas." "Hindi na po ba ako magiging normal?" tanong ni Mateo. "Ang pagiging normal ay hindi hadlang sa pagiging tagapag-ingat," wika ng kalabaw. "Ikaw ay anak, manggagawa at bahagi ng komunidad. Ngunit ikaw din ay bantay ng balanse. Hindi mo kailangang pumili ng isa lamang." Tahimik na tumango si Mateo. Tamalayo, may isa pang liwanag na bahagyang sumilay sa kabundukan. Tila sagot sa mutyang hawak niya. "Hindi ka nag-iisa," dagdag ng kalabaw. "At habang pinipili mong gamitin ang lakas para sa kabutihan, mananatili ang balanse." Unti-unting naglaho ang anyo ng nilalang. Naiwan ang tahimik na gabi at ang mahinang ihip ng hangin. Makalipas ang ilang linggo, tuluyang gumaling si Mang Isko nang hindi na muling ginamit ni Mateo ang mutya para sa pansariling layunin. Sa halip, natuto siyang maghintay, magtiwala at kumilos lamang kung kinakailangan. Si Amara ay nanatiling kaagapay niya. Paminsan-minsan ay naglalakbay sila sa mga karatig bayan, hindi bilang mga mandirigma, kundi bilang mga tahimik na tagapagmasid, handang tumugon kung may balanse na muling masisira. At sa bawat pag-uwi ni Mateo sa kanilang munting bahay, dala ang amoy ng kopra at pawis ng maghapong trabaho. Alam niyang hindi siya kailanman naging maliit, sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bigat ng buhat, kundi sa bigat ng paninindigan. Ang batang kargador ng kopra ay nanatiling payak sa paningin ng marami, ngunit sa ilalim ng buwan at sa puso ng lupa, siya ay kilala bilang tagapag-ingat ng ngipin ng kalabaw, bantay ng balanse, anak ng kapatagan, at patunay na ang kabutihan ay mas makapangyarihan kaysa sa kasakiman. At sa bawat pag-ikot ng hangin at paghinga ng lupa, nananatili ang kanyang kwento, hindi bilang alamat na natapos, kundi bilang pangakong patuloy na isinasabuhay. Wakas.